nandun po kasi sa kabila, kaya nahirapan po ako. Yung location niya po, nasa kabila po. Oh, dito lang ako nagdaan pero doon. Hindi, dun po sa una pa po. Kaya tama. Ganito yan ha. Ito po ma'am, nandito po tayo ngayon. Nandito po yung location nyo. Kaya Unang-una ha, ako hindi ako galit ha, ganito lang ako. Pero ikaw, mas matanda ako sa'yo ha, bata ka. O, sabi mo first time, tuturuan kita para hindi ka nahihirapan. Ha? Kasi ganito yun eh, nag-call ka sa akin, hindi mo na ako kinausap, sabi mo lang ilala mo. Hinihintay ko. Ma'am, Okay. sorry po. Pero teka muna, wag ka muna makinig ka sa akin, makukuha mo to, matututo ka sa akin. Apa. Tignan mo ha. Kausap ka ng kausap dun sa gwardiya. Ang kailangan mo, tignan mo yung address ko, pumasok ka doon. Alright, what's up mga kawasak? Long time na sin, no? Pero pasensya na kayo kasi may work na si Kawasak eh. Minsan na lang ako makalabas ng ganito. Actually, nakalib ako today and we're going to Muntinlupa para kunin ng ating lalakit, lalabag book at lalamove jacket. Actually, kapag ka wala akong pasok, bala kong magbiyahe ng lalamove. So, kinakabahan nga ako kasi hindi man ako sanay magbibiyahe ng ganun, no? Bago ang lahat, malayo-layo ating biyahe, more than 30 kilometers. 2 bars na lang ako at magagasbo na ako dito sa Shell, my favorite na. So syempre, bago ang lahat, hindi naman natin alam ang pupuntahan, kailangan nating mag Google Maps. Dala ko ba yung charger ko? Sana dala ko, no? Kasi pag inabot ako ng lobat, patay. Ito na naman tayo si Magta, ang magtanong. So yan, bakit nga ba ako maglalalabub? Wala lang, extra income mga kawasak, no? So hindi lang naman tayo mabubuhay sa isang trabaho. Katulad yan, ang trabaho naman natin na hindi ganong kalakihan ng sahod. Kaya kailangan natin ng mga extra income tulad ng ito, pagdi-deliver. Pwede natin isaglit to kapag walang overtime. Isa ding senaryo kaya kung bakit gusto ko mag-delivery rider ay kapag walang pasok, non-special working holiday, ay wala po itong bayad. Kaya sayang ang ating araw na dadaan kasi yung bills natin sa kuryente, tubig, internet at saka apartment ay tuloy-tuloy. So kunyari kung 2 days na mawala sa isang cut-off, eh ang laking sayang nun. Kaya naisip kong magkaroon dapat ng extra income para kung sakali na mawalan tayo ng isang trabaho ay meron pa tayong isang pagkakakitaan. Mindset ba? Hindi ko alam kung kakayanin ko at kung kailan ako makakapag-start magbiyahe kasi ngayon madami akong gagawin. Punta tayong Muntinlupa, tapos after nun magpapa CVT cleaning pa tayo kasi may binili akong clutch bell na bago kay Jan Grasa, sa Shopee ko lang nabili, pero naka-groove na siya, no? Nakakaiyak talaga yung dragging. Grabe, na-miss ko mag-vlogging, na-miss ko mag-vlog. So yan, napakainit ngayon, hindi tulad ng mga nakaraan, no? Kasi nakaraan ng lamig-lamig, hindi makaligo sa umaga. Yeah. After ko mag CVT cleaning mamaya pagka uwi ko ay diretso change oil na to at saka gear oil kasi parang 200 kilometers na lang eh biblink na ulit yung aking oil change. Ganda talaga NMAX, oh. Ganda dito, ah. Nax naman, oh. Presko. Ouch! Ouch! Anak ng lubak. Hindi ba private tong village na to? Or ginawa ng national highway? Okay, sir. Bata Muntinlupa, dito na ako tinuro ng Google Map ko eh. Ikot na lang kayo, sir. Bawal paso ito ngayon. Ah, bawal ba? May oras lang, sir, eh. From- 4 wheels yan, sir. Ah, 4 wheels lang. Kailangan may sticker. Sige sir, thank you. So wrong way tayo. Kailangan nating humanap ng ibang ruta. So kailangan natin dito sa kabila dumaan. Ito yung mahirap na sumusunod ka lang sa Google Map. Bibigyan ka niya lahat ng daan pero hindi naka-indicate doon kung pang private lang ba or pwede sa public yung mga kalsada. Kaya no choice tayo kundi maghanap ng bagong ruta. Binigyan tayo ng bagong daan. Now I know sa mga susunod hindi na ako dadaan doon. Sarap ng daan dito. Ang ganda guys nung bagong labas ng Honda ngayon, no? Yung Honda Winner X150. Kung titignan mo mukhang click yung unahan niya eh. Parang Honda Click na 150cc at manual mode. Honda Click manual mode 150cc. Kasi yung unahan niya, yung muka,
headlight, no? Kita nyo, katulad ng ating click. Tapos yun lang, kaibahan, manual transmission at saka 150cc na siya. Nga pala, ang change oil ko mamaya is Honda. Babalik ako sa Honda. Tapos yung RS8 hindi ako natuwa simula nung sinalin ko siya, parang ang ganit niya humatak. Siya lang, hindi ko naman sinasabing pangit ang RS8, so siguro hindi lang to compatible sa aking motorsiklo, or hindi ko lang gusto yung performance niya. Siguro sa iba-ibang taste din yan eh. May mga iba katulad nung katrabaho ko, RS8 gamit niya tulad kami, yung Gold. Gustong gusto niya yung performance, pero ako ayoko. So ganun lang yan. Wala naman sa brand yan or sa kung saang oil, engine oil. Nasa sa'yo yan, nasa nagamit yan kung alin ba yung mas trip mong gamitin. So mas trip ko gamitin ay yung Honda kasi yung performance niya sa akin nung bago ako magpalit ng oil is napakaganda. Turn right daw, turn right nga. To Alabang. No entry. Bawal motorcycles. Hindi pwede. Siguro shortcut lang. Akala ko naman mismong highway. To Alabang. Oh yeah, let's go guys. Umaalog yung suso ko. Grabe. Ibang iba talaga kapag kasuot mo yung original na helmet, like nitong Evo. Parang wala kang visor, oh. Bahala ka dyan Google. Basta ako, nasunod lang ako sa'yo, ha. Kagandahan lang mag-ride kapag gantong weekdays is di ganun kadami ang motorista pagka gantong oras na. Madami lang yan kapag umaga papasok at saka labasan, no? It's actually 8 AM, 6 to 8 AM mga ganun, tapos 5 PM pataas. Pero wag lang sa Metro Manila kasi alam naman natin na anytime traffic doon. Sana wala dito nang uhuli ng speed limit, no? Parang dito pupunta si Katagumpay eh. Parang dito niya kinuha yung Vespa niya. So titingnan ko lang kung saan dito. Hataw. Banking par. Yun lang, traffic. Pero ba tayong 12 kilometers na tatakbuhin? Kaya chill ride lang. Dito tayo sa mga madaming motor para mapil ko man lang na may kasama ako ngayong biyahe. Ito lang natin bilisan kasi 10 seconds na lang. Yung Villar City. Naks naman, no? Malapit na tayo sa Alabang, or Alabang na mismo ito. Ay, Alabang na nga, oh. Alabang West Parade. Yeah, naks naman. Landers, what is that? Superstore. Ito lang yung ayoko dito sa Metro Manila, no? Napakadaming stoplight. 2 kilometers guys, at nandun ako sa aking paroroonan. Siguro before lunch or lunch nasa bahay na ulit ako. Hindi mo na magtatagal dun eh. Basta pag nakuha ko, nabayadan ko, uwi na ako. Muntik na si ate, ah. Ride safe ate. Alabang, alabang, alabang.
Oh my god, 2 seconds hindi pa inabot. Yan na lang eh. Ang init, grabe. So actually yung lahat ng dinaanan ko ay hindi ko na sa ulado. Bahala na mamaya pa uwi. Anong silbi ng ating cellphone? Hindi natin gagamitin, ha? Tama ba ako? So guys, mamaya na lang ulit. Mas, thank you, sir. Thank you pa. Alright, mga Kawasaki. Kita nyo ba yan? Yan o, nasa likod natin o. Makalalamove yarn. Kaso nga lang, ang hirap mag-drive. Ang hirap mag-drive kapag may lalamove bag. So balak ko lagyan nung bracket katulad nung kay sir kanina dun sa kausap ko para may angkas. Oh, ito mo naman, sukong suko guys. So pakita muna natin ang ating lalamove bag kasi nahiya ako dun eh. Yun, no? Tinali ko lang dito, sinuot ni Kuya Guard. So yan lang yung pinaka naghahawak sa kanya. Kaya parang gusto kong kumuha ng isa pang bracket para sa lalamove lang, no. Ang kaibahan lang is yun, wala tayong magiging top box. So sayang naman top box natin. So yun nga mga kawasak, sa pagkakataong ito ay nagtesting akong mag-book or pumick up dyan. Nakakuha nga ako dito lang sa Paranaque, 4 kilometers away mula sa aking kinatatayuan. Yan ay kukunin ko na para matesting ko tong lalamove na to. At ito ang pinakaunang booking sa aking paglalalamove. So akyat daw tayo. Document lang po, paingat na lang po. Then, tawagan niyo na lang po si Miss. Doon na po yung payment. Opo, dun sa kanya. Thank you, ma'am. Thank you po. Ingat po. Start loading. So ganito pala ang buhay ng rider, no? Kumbaga sanay naman akong magmotor, tapos ngayon yung iisipin mo eh meron kang karga na dapat i-deliver. Ano pala, no? Kaya pala ang bibilis ng mga delivery riders para makadami. So ito kasi sinabay ko lang eh, pauwi na actually ako. Eh sayang naman kung hindi ko testingin, no? Kailan ko matetesting to pag rest day ko. So baka naman tamad din ako sa rest day ko kasi nga gusto ko lang din magpahinga eh. So ito kaya naman nag-apply naman talaga ako naman ng lalamove ay pagka in case na long weekend or holidays na special non-working. Eh syempre lugi naman tayo doon. Yung bilis natin tuloy-tuloy pero yung trabaho natin paudlot-udlot. So yan, nandito na ako sa Alabang ulit. So hindi ko alam kung paano bang mag double booking. Natatakot ako kasi hindi ko pa kabisado to eh. Siguro mag double booking na lang ako kapag okay na, yung medyo alam ko na. Kaya tama din to guys kapag uwi ako ng Quezon o kaya pupunta ako kung saan na may importanteng kukunin. O diba, at least panggas man lang eh masagot nitong lalamove ka may pupuntahan tayo. Hindi ka na eh goals, no? Ay ang sama na daan, sama na daan guys. Ay. Hindi naman ako dumaan dito kayo. Ay dito nga, tama. Init ah. Okay, no right. Dapat pala sa baba ako dumaan para diretso. But nandito na ako, wala na akong magagawa. Ay, sabanan. Ay, sama naman ng daan dito. Ngayon tayong 19 kilometers para ma-deliver. Siguro alas 12 ay nandun tayo sa ating pagdideliveran. Nakalagay dito 34 minutes oh. Pero hindi naman totoo to. Tulad yan, may stoplight. Kaya minsan nauunahan ko to eh. Grabe naman GTR to. Nandito na naman tayo sa dinaan natin kanina. Napakaganda mag-rides dito ah. Bang. Dire-diretso lang pala tong malayo eh.
8.2 kilometers. Tanda na tayo sa ating customer. Parang ako lang yung lalamog rider na nagmamadali ah. 300 meters. Nandun na tayo sa ating customer. So ito lang ang, so nandito na ako pero di ko alam kung paano ba ano to. Ayun pala, tataas lang. Sir, kay Anong street? Block 14 lot 22. Anong street? Street sir, street. Street ba? Wala nakalagay eh. Phase 2. Phase 2? Pastro na tayo sir, 10. May pastro, sige dito na ito sa kanya. Magkano pa? 10 lang. 10? Pastro kasi dito pag phase 2 sir. Sila kasi, si nilang phase 1 eh. Ganun. Oo. Teka sir, nasa likod eh. Phase 1 eh. Sala yung location, yung pin location niya eh, dito lang eh. So yun, unang booking ko sala ang pin, tapos ayaw pa niyang sumagot. Ano ba yan? Ang hirap nito oh. Ang hirap pag una oh. Tawagan ulit natin. Unattended yung kanyang contact number, guys. Imbes na makakauwi agad tayo eh, wala eh. Hanapin ko pa yung phase 2 eh. Sabay school kanan. Para lagpas ako. Sir, saan ba yung phase 2? Phase 2. Oo. Pag kaliwa nyo dyan kuya, tapos dire-diretso lang po. Tapos yung dulo, kaliwa ulit, tapos kanan, dire-diretso. May gate po doon na may guard. Sige, thank you. Dito kaliwa. Ay naku, unang biyahe palpak. Hindi ko alam yung gagawin ko. Pagkakanan ko po, nandito po sa unang kanto ulit, kakaliwa naman, diretso lang. So guys, hindi ko siya mahanap. So kilala daw siya ng guard. Itanong ko na lang. So kilala niyo daw siya? Mrs. Hindi din. Bago lang ako. Sorry. Sorry ma'am, first time ko po kasi. Apo ma'am, malapit na lang po. Doon pa ba? Oo, doon yun. Sa main gate nila doon. Diretso pa sir? Oo, diretso. Sige sir, thank you. Basta diretso lang. Phase 2 to na sir? Phase 2. Tatlong kanan, unang kaliwa. Tatlong kanan, Unang kaliwa. ay kayo po na ma'am. Apo. Busy pa. Pasensya na, yung pin nyo po nandun po kasi sa kabila, kaya nahirapan po ako. Yung pin location nyo po nasa kabila po. Oh, dito lang ako nagdaan pero doon. Hindi, dun po sa una pa po. Kaya tama. Ganito yan ha. Ito po ma'am mo, nandito po tayo ngayon. Nandito po yung location nyo. Kaya Unang-una ha, ako hindi ako galit ha, ganito lang ako. Pero ikaw, mas matanda ako sa'yo ha, bata ka. Sabi mo first time, tuturuan kita para hindi ka nahihirapan. Ha? Kasi ganito yan eh, nag-call ka sa akin, hindi mo na ako kinausap, sabi mo lang ilala mo. Hindi hintay ko. ma'am, Okay. sorry po. Pero teka muna, wag ka muna makinig ka sa akin, makukuha mo to, matututo ka sa akin. Apa. Tingnan mo ha. Kausap ka ng kausap doon sa gwardiya. Ang kailangan mo, tingnan mo yung address ko, pumasok ka doon, tingnan mo yung mga pangalan ng street, hindi ka maliligaw. Apa Hindi ka ma'am. maliligaw. Tapos binigyan ka sa instruction, mula gate, yung una na yon, nakita mo yung unang papasok. Dapat, di ba sabi ko, meron doon unang daan. Ngayon, kung doon ka dadaan, unang uling daan. Unang-una, hindi ka lalagpas doon. Unang-unang daan,
kakaliwa ka, dire-diretso ka na, andun ang bahay namin. Makikita mo ang address. At lahat ng bahay dito, may address makikita mo, hindi ka maliligaw. Okay ba? Pasensya na po. Hindi, okay lang yan. Kung hindi lang, importante yan. Apo. Kahapon ko pa yan hinihintay. Importante lang sa kanya kung di iwanan kita talaga. Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Kaya yun ang aanhin mo, tatandaan mo. Para wag kang kakausap sa mga gwardiya, liligaw ka niyan. hindi marunong ng mga instruction yan. Ang hahanapin mo, itong address na to. Kita mo yan, oh. Ayan ang Philippine Street, makikita mo sa taas, Philippine Street, dinere-diretso mo yung Philippine Street na yan, makikita mo na to. O ngayon, ito na, sa akin ito. Ito ba yung paid na? Hindi pa. Yung attorney na yan, ha? Itinadge pa sa akin, ha? Magkano daw? Kaya arrange ko lang. Napicturean ko lang. Pati yung ang instruction nitong staff nito, inis na inis din ako. Alam mo kung bakit. Mali-mali din ang instruction. Pati mali-mali ang pangalan. Oh, chinek ko pa. Abonado pa ako, ha. Hindi dapat ako magbabayad nito sa mga perwisyo. Ma'am, pwede pong Bigyan mo resibo. Sisingilin ko kasi. ito pong 10 pesos. Yan ang babayaran. Saan? Hindi, Dito? ano po? Yung plus ano po? Ito, 154 po. 154 pesos. Plus 10 po Plus sa 10, 164. Gago mga ano ngayon, mga staff ngayon. Mag-send ka, hindi mo alam kung ano yung i-send mo. Basta ha, tandaan mo yung sinasabi ko sa'yo. Titignan mo yung mga street, hindi ka magtatanong kasi liligaw ka ng mga nagtatanong. Hindi ka basta mag-stick ka doon sa, mag-ingat. Maraming hold-upper. Tensya na po. Huwag ka maghumingi pasensya, hindi ako talagang ganyan ang mga naghahanap buhay, bata ka pa. Ay nako guys, unang lapag, palpak agad. So yun mga kawasak, no? So may mga ganong senaryo pala sa Lalabog. Although wrong pin si nanay, pero alam mo yun, di mo naman masisisi yun kasi matanda nga. Ang nagbook ata nito ay yung aking kinuhaan doon sa pick up point sa Paranaque. So yung drop off niya ay nandun sa phase 1, pero yung address niya ay nasa phase 2. So sinunod ko lang yung mapa, ang layo-layo ko pala, at hindi naman din ako familiar dito sa lugar na to. Kaya ayun, medyo nalalambot ako doon kanina kasi first time kong maglalabog, pinakaunang booking ko. Yun, parang hindi naman palpak, na-deliver ko naman sa kanya, kaso nga lang nagkaroon ng kaunting aberya sa ating pin location. Although kasama yan sa pagsisimula, paano matututo kung hindi ako magkakamali? Ang pagkakamali ko lang ay hindi ko natingnan maigi yung address, hindi ko na ipagtanong kung saan yun. Tapos ang hina ko din sa direction, kumbaga sa instruction. Kaya pala hindi ko siya magets kanina. Sala palang gate kung nasaan ako. Nandun ako sa phase 2 na gate sa kabila, pero sa kabilang gate pala siya. Natataranta ako kasi first time ko din, so wala akong magawa. So yan, salamat na din kay nanay kasi akala ko galit siya. Di naman daw siya galit, at bagkos ay pinayuhan niya ba ako. Sanay lang talaga ako na gumamit ng mapa na kung saan point to point, sureball na address. Pagka nandun na ako sa pin location, yun na talaga at hindi ako mahihirapan. Lesson learned na lang sa akin yun sa mga susunod kong biyahe pagka ganyan na wrong pin. So yun, hanggang dito na lang mga kawasak kasi sobrang traffic. Ride safe palagi sa inyo, di ko alam kailan mga kibiyahe. So yun, ride safe always mga kawasak, and peace.